So, ito yung adult Theraposa steerme natin, yung adult female. At saka, ito naman yung isa nating sub-adult na nag-molt at nag-mature na rin. Kamusta mga kosa? Welcome back to Think Tarantulas TV. Ito, samahan nyo ako. I-rehouse natin itong sub-adult Theraposa steerme natin na nag-mature na recently. Nag-molt siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na akala ko ay male nung na-gender natin at nag-mature, female pala siya, no? So, mature size na siya mga kosa. At i-rehouse natin siya sapagkat maliit na yung enclosure niya, no? Ayan, papansin nyo yung molting bed tsaka yung height niya, tamang-tama na lang, ano? Napakahaba ng galamay nito. Pag bumuka, halos sakop na yung isang enclosure, eh. So, kailangan natin i-rehouse. So mga kosa, ito yung nagulat ako sa biglang inilaki ng size niya, no, nung nag-molt siya. Halos naging 3 times yung leg span niya at saka yung body length niya, no. Kung mapapansin nyo mamaya, papakita ko sa inyo pag naka-open yung legs niya. Talagang mature na yung size niya. So ito na yung enclosure na niready ko. Mas malaki dun sa panggagalingan niya. Yung height niya, ginawa ko rin, nilagyan ko ng dalawang cork bark sa both sides para tumaas yung elevation. Yan, meron na rin akong bagong stock ng sphagnum moss mga kosa, naka-order tayo. So yan, lagyan na rin natin ng sphagnum moss para maganda yung moisture sa loob. At yung ito yung old water dish na. Yan, lipat lang natin. So ito, wag na natin patagalin. Catch cup lang mga kosa para simpleng-simple, walang stress. Konti lang ang pag nag-flick ng hair, konti lang. Tapos rekta na agad dun sa isang enclosure, no? Ganyan lang. Ayan, tinan nyo, nakuha ko agad siya ng buo, oh. Lipat lang natin siya ng sama yung catch cup. Para, yan na, rekta na. Yun, di ba? Mga kosa, medyo mabilis lang at walang masyadong flick ng hair. Kasi makakatito, papansin nyo, naka-gloves ako. Yeah. Di ba? Medyo maganda-ganda yung enclosure niya ngayon mga kosa. Simple lang pero medyo maganda na rin yung dating at nilagyan ko ng bato at saka yung sphagnum moss medyo nagbigay ng karakter, ano. Saka yung water dish niya. So, yung height niya, yan. Taas na ng ano niyan, mga kosa, yung arc. Talagang ready na siya dyan, no? Pwede na siya mag-lay ng egg sack dyan, mga kosa, ano? At ayun nga mga kosa, ito naman yung isang adult female natin na Theraposa na originally talaga yung breeding project natin. Nag-molt siya mga kosa, na stock siya ng 10 hours. So binantayan ko siya. Ito after a few days, chinek ko yung kalagayan niya. Ang ginawa ko dito mga kosa, nung nakatihaya pa siya, ginupit ko lang yung exub para makabaliktad na siya kasi matagal na siya nakatihaya, ano. So kung mapapansin nyo, meron pa ring exub na nakadikit dun sa abdomen niya. Yan, no, mga kosa, yan, no, yung exub hindi pa rin aalis. So yan, pababayaan ko na lang matuyo yan para kusa na siyang maalis at hopefully maging okay siya, no, mga kosa. At talagang nagduda na ako rito mga kosa nung nag-molt siya kasi iba yung naging behavior niya nung nag-molt siya, no? Parang hindi siya gumawa ng molting bed. Nagulat na lang ako, nakatihaya siya at nakita ko nga siya na nandun sa halos loob ng hide niya, kaya hindi rin maganda yung posisyon niya nung nag-molt siya. But anyway, mga kosa, so far, so okay naman siya. Kaya nga lang, marami ko napansin sa kanya, may damage siya rin sa dalawang legs niya sa right side. Parang hindi niya masyadong ma-straight. Ayan, ito yung exuvium mga kosa nung Theraposa. Ayan, makita nyo, wala yung abdomen na ano no na exub kasi nga ginupit ko, nakadikit pa yung maliit din sa katawan niya. Ayan, malutong na to, tuyo na eh, oh. But yan, yung exo niya, kita nyo, kulay brown, ano. Ito siya ngayon. Yan, kung mapapansin nyo mga kosa, medyo hindi maganda yung stance niya, no. Parang medyo salungat, no. Ito, lagyan natin ng sphagnum moss mga kosa. Meron tayong bagong stock ng sphagnum moss para karoon ng moisture yung enclosure niya.
magkaroon din ng character ng konti, ano. Pagnumos lang. Yan. Okay na yan. Hindi pa. Yan. Yan mga kosa. Update ko na lang uli kayo kung anong development ng itong Treposa Spearmint natin. Under observation na lang siya, no? At dito tayo. Next one tayo. Ito tayo. Unboxing tayo mga kosa. Mayroong bagong dating na box natin. Samahan nyo ako. Tingnan natin kung ano laman ito. Yan. Buksan na natin. Huwag na natin patagalin. Rekta na agad. Salang naman ang laman nito mga kosa, eh, no? So, walang masyadong ano to, hindi masyadong mabigat. Isa lang ang laman. Yan. As usual, galing to sa suki ko kay Andy ng isang online shop dito sa London. Medyo kusa na natin yon. Pinag-usapan natin. Ito na mga kosa. Ito ang ganyan, P-Dom Purple for Mictopus SP Dominican Purple male mga kosa. So alam niyo na, recently puro male ang mga binibili ko, no, kasi ano pang point ng mga female natin kung wala rin naman tayo makukuhang male, di ba? So yan, puro male ang mga sinosource natin ngayon para meron ng mga kapares yung mga female natin. Ito, silipin natin mga kosa kung buhay. Uy! 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 Ayun. Teka, lumabas agad. Nag-bolt agad mga kosa. Yan, kita nyo. Diba? Good size na rin itong nakuha natin mga kosa. Good size kasi mabilis lang naman mag-mature ang mga male na tarantula, eh, no? Basta regular feeding, mabilis mag-mature. Maaabutan ito yung female natin. So, good size na rin to mga kosa. Pag nag-molt pa to ng isa, biglang laki to. Yan, sa size niya, no? Siguro mga 8 to 9 cm diagonal leg span, ano? Malaki na rin siya actually. So, ito, meron na tayong ni-reading enclosure as usual. Matagal na itong naka-ready actually. Daantay lang tayo ng mailalagay, no? Inilalaan ko ito sa isang tarantula natin. Hindi ko pa inilalabas sa Ting Tarantulas TV. Medyo nakatabi yon, secret kung anong SP. Tsaka na pag lumaki na, tsaka natin inalabas. Anyway, ito yung naka-ready na natin na enclosure. Pasok na pasok siya dito kasi saktong-sakto yung size niya rito. Yan, maliit na water dish lang, katalo na yan. Ang mga Dominican Purple naman, mga kosa, hindi sila para tago sa hide, eh. Yung Dominican Purple na female ko, never siyang nagtago sa hide. Lagi siya nasa ibabaw ng hide. So, I think itong male na to will be the same. Ayan na. Simple lang mga kosa. Ayan, no? Hindi naman siya masyadong bolty, eh. Pero, very active siya, no? Which is a very, very good sign. Ayan, no? Diba? Lumalabas na rin yung pagka-purple niya, eh, no? Meron na rin siyang konting purple hue, eh, no? Pag nag-molt pa ng isa to mga kosa, biglang labas ang purple color nito. Kasi ganito rin yung female ko, eh. Medyo may pagka-gold, bronze pa yung carapace niya, no? Biglang nung nag-molt after naging purple. Ngayon, sobrang na ngayon, eh. Tingkad na ng pagka-purple niya, eh. Ayan, lalo itong male, pagka nag-mature to, sobrang tingkad nito. Ayan, ito mga kosa, pakita ko sa inyo yung magiging partner niya. Ito na. Malaki na rin, ano? Actually, inalagaan ko to from sling, ano? Ayan, malaki na. 1 taon na to sa akin, mga kosa. Binili ko to last year. Oh, di ba? Aabot yan, mga kosa. Mas magandang mag-mature muna yung female bago sa male. Diba? Para sabay na sabay yung cycle nila. Pag nag-mature yung female, diretso conditioning. Pag nag-mature yung male naman, at active na siya for mating, ready na agad. Pwede na isa lang. So, pasok na pasok ang cycle niyan.
So yung mga kosa, maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay. Maliit lang ang community natin pero solid tayo kahit paano, no? Yung mga solid kosa natin yan, ha? Maraming salamat. Ingat palagi, ha? Until next vlog natin, ha? Approve!